Na-testing na natin to, working na yung busina natin, working na yung ilaw natin, okay na lahat. Okay na rin yung tri-switch natin, passing switch, tsaka yung selector switch natin. Bali, ipapakita ko na lang sa inyo yung naging itsura nung wiring natin dito. Ito yung PIA horn natin dito, yung dalawa. Yung stock horn natin, nandito nakalagay. Tapos yung harness natin, ayan na. Check nyo na lang yung flow ng wiring natin. Kasi dito sa Click 125, ayan, ganito talaga yung flow natin dito. Nandito yung selector, nandiyan yung flow ng ano natin, mga wire natin. Naman dito, nandito naman yung switch natin ng passing tsaka tri-switch. Dito naman sa gitna, ayan naman yung flow nung papunta natin sa busina. Germs, good morning. Welcome back ulit dito sa shop namin, JR Motorworks. Ayan, nakikita nyo na naman. Marami na naman tayong motor this Saturday. Mayroon tayo ditong ADB 160, Click 125, Aerox, Airblade, tapos ADB 160 sa labas. Meron din tayo nakapila doon na PCX 160 tsaka Click 125 sa labas. Ayan, mga waiting natin ngayong araw. Sa ngayon, may iba naman tayo. May wawiringan tayo dito, Click 125. Hindi siya rewiring, ano to, brand new installation to ng busina tsaka ilaw. Ito, ipapakita ko sa inyo yung mga ikakabit natin. Ayan, may kapit tayo dyan. Importante yan. Kailangan natin yan. Ito yung mga components na ilalagay natin. Yung selector natin para sa ating stock horn tsaka loud horn. Fuse box natin or fuse holder natin para sa busina, tapos para sa MDL. Passing switch natin, button type para sa mas mabilis na maintenance kung sakasakali magkaroon ng problema, mabilis i-maintain yung mga pyesa natin. Another switch natin, ito, yung tri-switch natin para sa high and low ng ating MDL. And then yung ating fuse stop, dito tayo kukuha ng power ng mga switches natin para dun sa promise natin na no cut, no peel, no splice na installation ng mga ilaw ninyo. And of course, hindi mawawala yung ating harness. Ito ay originally made from JR Motorworks. And kung mapapansin nyo, iba na kulay ng harness natin, iba na kulay ng relay natin. Ito ay kulay blue na. Yung nakaraan kulay itim. Ito, explain ko lang. Gumagamit tayo ng multi-brand dito sa shop. Iba-iba lang yung kulay, iba-iba yung itsura, pero yung quality, same pa rin. Yung mga wire na ginagamit natin, same pa rin yan. Yung way natin, yung workmanship natin, same lang din. Kung makikita nyo, same lang din yan. Etong harness na to, mabanggit ko lang, ito ay harness pang ADB 160, pero dinedevelop na natin siya para maging universal. Actually, nagagamit na rin namin to sa Aerox, nagagamit na rin namin to sa NMAX, tsaka syempre dun sa iba. Magiging universal na itong ano natin kasi may mga dinadagdag tayo ditong components, may dinadagdag tayong features, tsaka yung mga sukat ng wire natin, inaayos na rin natin. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung latag nito dito sa motor na install natin, Click 125. Next natin, yung PIA horn natin, nandito, original. Tapos, yung ating Zenlo M1A Plus 60 watts. Ayan yung itsura ng Zenlo M1A Plus. Ito yung palatandaan niya, yung lining na kulay blue dito. Yung M1 kasi, ito yung itsura niya. Pure black lang siya. Tapos yung brand niya dito na Zenlo, wala siyang lining na kulay blue. Unlike dito sa Zenlo M1A Plus, meron siyang lining na kulay blue. And then yung bracket niya, dadagdagan lang natin siya ng stainless bracket. Tapos yung mga bolt natin na stainless din, dadagdag natin mamaya. Ipapakita ko rin sa inyo kung paano natin siya ilalagay. Ipapakita ko sa inyo kung paano natin i-install dito sa Click 125. Take note, ang video na to ay pinapakita lang namin kung paano kami mag-install ng aming harness, paano kami mag-install ng ilaw tsaka busina sa mga motor. Kung gusto nyo ng mas detailed na installation, siguro gagawa na lang tayo ng ibang video sa mother time siguro. Pero sa ngayon kasi medyo busy tayo, kaya ganito lang muna yung may papakita namin sa inyo. Siya nga pala, ito yung motor na install natin, nabaklasan natin yung harapan, yung headlight assembly nya. Nabaklas na rin natin yung araro dito sa ilalim. And then nabaklas na rin natin yung takip ng battery. Tanggalin mo yung battery all the way. Bunutin natin yung battery. Kasi makakasagabal sa trabaho natin yan. Kaya nga pala, ang technician natin dito sa motor na to ay si Bombits. Bombits TV. Follow nyo yung page nya. Ayan. Tsaka YouTube channel. Hanapin nyo na lang. Hello, may YouTube channel. Okay, habang inaayos pa ni Bombits yung mga preparation natin dito, habang inaayos niya pa yung motor, ayusin ko rin muna yung ballaster nito, ilalagyan ko ng terminal, tapos yung busina natin, ayusin ko rin yung setup ng bracket niya para pagsalpak natin dito, magiging maayos na lahat dito. Okay, balik tayo mamaya para sa update natin sa motor na to.
Nag-start tayo dito alas 10 ng umaga. Ayan, nakikita nyo 10:15 na ngayon. So yung preparation natin, yung pagbabaklas natin, almost inabot siya ng 10 minutes kasi may mga ginawa pa tayo ditong ibang bagay. Isabay ko na nga rin pala dito, ginagawa rin ni Bombits yung magneto cleaning nito. Ayan, expose na yung ating stator, yung kanyang magneto bell. Pinipinturahan na sa labas para magawa na natin. Habang pinapatuyo natin yan, asikasuhin natin yung ilaw dito tsaka busina. Balik tayo mamaya, papakita ko sa inyo yung installation ng ating harness tsaka busina dito. Update tayo dito sa project natin, Click 125 version 2. Naikabit na natin yung MDL dito sa headlight nya, dito sa headlight assembly nya. Ayan, naglagay tayo ng stainless bracket, tapos stainless na mga bolt. Ito, pinalitan natin yung stock bolt nya dyan. Ito same lang din dito sa kabila. Yung ilaw natin okay na. Tingnan naman natin yung ibang ginawa natin dito sa motor. Yung harness natin, nailatag na natin, nailagay na natin dito. Ayan na yung harness natin. Yung selector switch naman natin, okay na rin, nailagay na rin natin dyan. Dito sa likod, hindi siya makikita kasi nandito siya sa ilalim. Bali, kakapain na lang natin to. Ayan yung ano nya, ayan yung selector nya. Mamaya itatay din natin yung mga wire natin. Huwag kayo mag-alala kung medyo masukal pa siya tingnan ngayon. Itatay din natin yan mamaya. Dito naman sa part na to, nakapaglagay na tayo ng extension bracket para dun sa dalawang busina natin. Yung PIA horn natin, dito kasi natin siya ilalagay sa ibabaw na to, itong area na to. Mamaya makikita nyo rin yung finished product natin. Papakita ko sa inyo kung paano natin ginawa yung pag-i-install natin ng dalawang busina dito. Especially yung PIA horn kasi malaki na yon. Hindi siya kagaya ng FC2, yung Bosch na parang stock lang yung size niya. And then siya nga pala, yung stock na busina natin, ito as is lang to dito. Hindi natin gagalawin yung position nitong busina na to. Yan pa rin yun. Yung harness pala natin, ipapakita ko rin sa inyo yung gapang niya. Ayan, kung nakikita nyo yung flexible na yan, ito, yung makintab na yan, pababayan dito. Hindi nyo na yan masyado makikita kasi nakatago siya dun sa likod. Para siyang stock wiring dyan na nakasabay dun sa flow ng kanyang harness. Yung stock harness ng motor, ayan o. Nakikita nyo ba? Ayan o. Nakailalim siya dito. Lalabas ngayon siya dito sa may battery natin. Connected na to, mayroon na siyang power. Kung mapapansin nyo, magkaiba ng kulay yung fuse holder natin or yung fuse box natin. Itong pula, ito yung 10 ampere. Itong blue, ito yung 15 ampere natin. And then yung fuse stop natin dito, kung saan tayo kukuha ng power para dun sa mga switches natin. Mamaya itatay rin natin yan. Sa ngayon, nakaganyan lang siya para maipakita ko sa inyo yung ano natin, yung style ng pag-wiring natin. And then yung ground natin, naka-direct battery din tayo. Hindi tayo kumuha sa body, hindi tayo kumuha dun sa kahit anong part ng motor ng ground. Diretso tayo sa battery para mas malakas yung ground natin. May mga gagawin pa tayo dito sa motor na to. May mga gagawin pa tayo yung ibang part kagaya nito. Nagbubutas tayo dun sa handle switch nya para magawa natin ng passing button. May kabit natin yung passing button natin. And then yung try switch natin, dito natin siya ilalagay sa may side mirror. Another update ulit tayo mamaya kapag na-connect na natin yung lahat ng switches natin. Kasi dito, okay na to. Nailagay na natin yung selector natin. Ang kulang na lang natin yung passing natin dito and then yung try switch natin. Ito naman yung output na to yung ballaster na to. Okay na rin naman yung ballaster, nagawa na natin. Tapos ito yung loud horn natin. Mamaya split na lang natin to para magkaroon tayo ng wire papunta dun sa PIA horn natin. Okay? So ulitin ko, project natin dito Click 125 version 2. Yan yung ginagawa natin ngayon and kasama natin si Bombits. Germs, update ulit tayo dito sa project natin Click 125. Pero bago yan, tingnan muna natin tong PCX160 dito. Ito si Putol pa PMS. Ayan, gumagawa siya ngayon ng PCX160. Ang gagawin niya dyan ay full maintenance. Kaya abangan nyo yung page niya, Putol pa PMS. Ayan yung YouTube channel niya tsaka Facebook page niya. Ang gagawin niya dyan, ayan, full maintenance services dito sa PCX160.
Okay, balik na tayo dito sa project natin, Click 125. Update tayo dun sa wiring natin. Na-testing na natin to, working na yung busina natin, working na yung ilaw natin. Okay na lahat. Pati yung mga switches natin dito, okay na. Okay na rin yung tri-switch natin, passing switch, tsaka yung selector switch natin. Bale, ipapakita ko na lang sa inyo yung naging itsura ng wiring natin dito. Ito yung PIA horn natin dito, yung dalawa. Loud horn natin nandiyan nakalagay. And then yung stock horn natin nandito nakalagay. Tapos yung harness natin, ayan na. Check nyo na lang yung flow ng wiring natin. Kasi dito sa Click 125, ayan, ganito talaga yung flow natin dito. Nandito yung selector. Nandiyan yung flow ng ano natin, mga wire natin. Pagdating naman dito, andito naman yung switch natin ng passing tsaka tri-switch. Dito naman sa gitna, ayan naman yung flow nung papunta natin sa busina. Okay, so ayan na yung ano natin, ayan na yung itsura ng wiring natin. Sa mga gusto magpa-wiring dito, ganyan yung expect nyo na flow ng wiring, ganyan yung latag, ganyan yung linis ng wiring natin sa Click 125. And then sa mga magpapa-rewire naman ng kanilang mga motor, ayan, welcome kayo dito sa JR Motorworks. Lilinisin natin yung mga wiring ninyo kapag nagpagawa kayo dito sa amin. Okay, so ang gagawin natin dito, i-close na natin to, tapos final checking nilang tayo mamaya. Kasi ngayon na-check naman natin siya, okay naman, working na lahat. Pero iba pa rin yung kapag nasalpak na natin yung headlight assembly niya, i-check pa rin natin, double check pa rin natin para pag binigay natin kay customer, okay na, malinis na lahat. Okay na tong project natin. Last update na tayo dito sa Click 125 version 2. Na-close na natin yung headlight assembly niya. Ito, ipapakita ko naman sa inyo yung busina natin. Papakita ko sa inyo na hindi sumasayad sa pairings or sa kaha yung nilagay natin na PIA horn. Ito. Ayan, nakita nyo yung busina natin, gumagalaw-galaw siya. Ibig sabihin niyan, wala siyang sinasabitan, walang contact dun sa mismong busina natin. Once kasi ipit yung busina natin, hindi siya tutunog na maayos. Dapat pag nag-i-install tayo ng busina, dapat ganito. Ayan. Kumbaga parang free siya, malaya siya mag-vibrate kapag pinipindot natin yung busina. Once kasi nakatukod siyang ganun, automatic yun, hindi natin ma-achieve yung tunog na gusto natin sa mga busina natin. All in all, okay na to. Tinatidy na lang natin yung MDL natin, tapos pina-final na lang natin yung mga dapat i-final dito, yung mga bolt, yung kaha natin, okay na. Ang gagawin naman natin dito sa motor na to ay testing, final testing na tayo. Okay, ako na lang magte-testing mag-isa. Tol, paano lang bubuksan ko lang okay lang. Ito, testingin natin yung stock horn. Ayan yung stock horn nya. Switch natin sa loud horn. Pindutin natin yung nilagay natin na selector dito sa may ilalim. Okay na, napindot na natin. Loud horn. Ayan yung loud horn natin. At the same time, meron siyang kasamang combo. Kapag nagbusina siya, iilaw yung high ng MDL. Okay, so testingin naman natin yung passing natin. Ito, passing switch. Okay, working na. Try switch. Low white, high yung double color. Ayan. So ayan, okay na. Tapos na tayo dito sa project natin. Next naman natin na gagawin yung ADB rewiring sa labas. Ibang vlog naman natin yun. Ibang video naman gagawin natin doon. Pero ito, Click 125, okay na to. Good to go. Ayan na yung naging project natin ngayong araw.